Gloria Macapagal Arroyo, dinurog na si Lisa, BBM at si Tamba. BP Sara muling nilampaso si Marcos Jr. at tatakot si Marcos Jr. na ipa-impeach si BP Sara Duterte. Lisa Marcos huling-huli sa video kung saan ang pangbabastos niya ay lantaran na sa publiko. Isang anchor ng isang sikat na network ay gumagawa ho ng fake news laban kay BP Sara Duterte. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back na naman sa aking YouTube channel. Hindi tayo nakapag-upload kahapon dahil sobrang busy. Okay, mega love shoutout sa lahat. Grabe yung mga nangyari ngayong araw na to, no? Kung gaano kakapal ang traffic araw-araw sa EDSA, ganon din kakapal ang mga mukha nitong mga inang to. Sorry. Napapamura ako eh. O kasi grabe na talaga yung alam mo ngayon dati, ang mga politiko ay pagandahan ng plataforma, pagandahan ng mga gagawin sa bayan. Ngayon po iba na. Oo, pakapalan na po ng mukha. Yan na po ang kalakaran ngayon dito sa politics. Pag makapal ang mukha mo, panalo ka. Pero pag may hiya ka at manipis lang yung mukha mo, talunan ka. Talunan ka sa taong bayan. Kasi kadalasan kasi, hindi pala talunan sa taong bayan, talunan sa mga iilan na mga naniniwala sa kanila. Ganun nga eh. Ang ibig sabihin kasi ng makapal ang mukha, kahit walang naniniwala sa'yo, todo ka paniwala sa sarili mo. Oo. Ganun ang simbolo ng isang makapal ang mukha. Samantalang may isang anchor media or reporter na patuloy pong nagpapalaganap ng fake news labang kay BP Sara. Grabe talaga mainstream media ngayon, no? Ang lupit nyo daig nyo pa si daig nyo pa yung mga bulaang propeta. Oo, at ito si Lisa Marcos, bastos sa core group, huli sa video. Alam nyo nung pinanood ko to kanina tong video na to, grabe, sabi ko. Grabe ka talaga, ang bastos mo. Yun na lang yung yun na lang yung hawakan niya. Napakagrabe talaga yung kung anong siguro talagang nakatatak na to sa pag-uugali nila yung pagiging bastos. Oo, at eto tinawanan lang si Marcos ngayon. Maraming nagising dahil kay BP Sara. Oo, at itong pagkampi ni Gloria Macapagal Arroyo, binasag na si BBM Lisa at Romualdez. Kanina nga naglabas, hindi ko alam kung totoo yung sinabi ni Marcos na yon, na itong impeachment daw kay BP Sara ay wag na lang daw ituloy or hindi na lang daw nila itutuloy. Alam niyo, minsan hindi ko alam talaga kung sino mga advisor, hindi ko alam kung sino yung mga advisor, yung mga nagtuturo dito sa gobyerno or sa mga sasabihin ng presidente. Hindi niya ba alam na sa mga sinasabi niya lalo siyang nabibisto? Kasi ito, explain ko sa inyo to. Sinabi ko na rin to sa SMNA. Biruin mo, sasabihin mo, isa kang presidente sasabihin mo sa isang, sabihin na natin na interview. Sasabihin mo sa isang interview na hindi nyo na itutuloy ang impeachment kay BP Sara Duterte. So sa madaling salita, nabisto ka. Sa madaling salita, ikaw talaga ang nag-uutos sa lahat ng mga politiko na i-impeach si BP Sara Duterte.
Hindi ko alam kung sinasadya ba to ni Marcos para lalong magalit sa kanya yung tao. O sadyang may pagkatulonggis talaga tong taong to. Kasi isipin nyo hindi niya ba naisip na, ay, mapupuna ako doon sa sinabi ko kasi lumabas kasi doon sa sinabi ko na ako pala yung nag-uutos sa mga congressman na i-impeach si BP Sara. Kasi isipin nyo maigi sinabi niya na hindi na daw nila itutuloy. So ibig sabihin, pinatunayan niya lang sa lahat ng mga Pilipino na siya talaga yung nagpapa-impeach kay BP Sara Duterte. So yung mga supporters ni Marcos dyan, wag kayong magagalit sa aming mga vloggers. Lalo na sa Banateros kasi namin na mismo ni President Bongbong Marcos. Nakagustuhan niya talagang i-impeach si BP Sara Duterte. Grabe, no? Iba talaga ang iba talaga epekto ng coke. Alam ko dati yung coke kasi nakakalaki lang ng tiyan. Alam ko kasi yung coke medyo masama talaga sa kalusugan, pangpataas ng sugar. Hindi ko alam na ang coke pala ay nakakapaglusaw din ng utak. Hindi ko alam Kaya alam nyo ba? Comment nyo nga dyan. May ganun side effects pala. Pero syempre, bago natin to simulan mga Banateros, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. At syempre, napakalaga nung pag-share, pag-like at pag-join nyo sa aming join button. Pakisama na rin po yung mga kasamahan ko na Banateros Brothers. Alam nyo na kung sino-sino sila. Alam nyo yung pag-share nyo at para mapanood pa ng iba natin mga kababayan na gustong makapanood ng tunay na balita. Samantalang mapunta tayo dito sa post ni Byron Cristobal aka Banat Bay. May kita nyo dyan sa screen may nagchat-chat na naman, anak ni baby. Noong una, inurong ang impeachment. Ngayon naman, ito ramdam na nila ang kamandag ni BP Sara at galit ng taong bayan. Kaya wag tayong titigil sa paglabas at ng ating saloobin. Hindi totoo naman itong sinabi niya. Ewan ko nga, bakit bigla? Siguro medyo nakaramdam yung mga tulongges. Nakaramdam yung mga tulongges na alam niyo na parami na ng parami yung tao na nagrarally, parami na ng parami yung mga nagagalit sa kanila, 'di ba? Parami na ng parami. At speaking sa parami ng parami, may papanoorin nga tayong video diyan na kung saan ay tinawanan lang si Marcos Jr. Tinawanan lang dahil sa mga pinaggagawa nito or pinagsasabi nito ni Marcos. Tinawanan lang ni Marcos Jr. Mali pa tuloy ako. Tinawanan lang siya ng mga netizen dahil sa kabubuhan na pinagsasabi niya. So basahin na ito pala yung post ng SMNI, dumating sa Veterans Memorial Medical Center ang mga empleyado ng Legislative Security Bureau mula sa Office of the Sergeant at Arms upang ipagbigay alam kay Acosta ang tungkol sa left order. Grabe to So dito yung mga post ng mga taong bayan, so nagpunta pala doon para ipaalam yung na kuyari. So ayan po yung post ni Banat Bay. So dito tayo mapunta. Ngayon, nakatikim kayo ng nakatikim kayo ng nakatikim kayo ng hagupit ng galit ng taong bayan. So totoo nga, pinipigilan pa ng mga Duterte yan paano pag di na pinigilan ng mga Duterte yan, hindi yari kayo. Siguro kinabahan din tong mga kupal na to kupal siguro kinabahan din tong mga kupal na to Sabi mo, buong imbis na si BP Sara yung mapa-impeach natin, tayo yung ma-impeach dito. Parang nagalit sa atin. Tulunggis kasi ako kung ano pinagsasabi ko. Siguro nakapag-isip-isip. So ito panoorin natin, tinawanan na lang
Si Marcos ngayon, marami nagising dahil kay BP Sara. So panoorin natin. Alright guys, ito tingnan natin itong katawa-tawa talaga itong si Marcos at marami na talaga ngayon ang nagising, ang nabudol at nagising. I will give you an example. Itong isang particular na page niya at makikita ninyo May 3, 2022. Okay. Ngayon, pag binuksan natin yan, di ba, reactions. Pag binuksan natin yan, you could see dito sa mga reactions, overwhelming yung heart. Saka yung likes, overwhelming yan. Laki ng kumbaga, likes. Nagkahalo-halo dito yung talagang pro, yung mga nabudol, yung mga bumoto dahil kay VP Sara. Tignan natin ngayon. Imagine, 7.5 million yan. Laki ng followers. Lahat kahit buksan natin, lahat ng kanyang mga post, like ito, itong pinaka-recent na ito. Buksan natin at tignan natin. Bakit kaya ang daming tumawa? May nag-heart, okay, pero mas marami ang tumawa. Alright. So ang ibig sabihin dito sa video na to, nung panahon ni BP Sara, nakasama niya pa si Marcos Jr., maraming tumangkilig or maraming sumusuporta kay Marcos Jr. So ngayong panahon na to, na ramdam na ng taong bayan na kung kaano kasinungaling ang administrasyon, biglang gumanito na mas marami pa yung natawa kaysa sa nag-heart. So tuloy natin. Yung iba, ayan dito, ayan ito. One day ago. Most likely karamihan dito ang daming tumawa. Bakit kaya? Grabe Ano nakakatawa? Hindi naman ito patawa. So i-compare natin tignan natin yung iba. Halos lahat ng kanyang post talagang overwhelming. Grabe, ang dami naman itong tawa, 12K. Yung like 4K lang, 7K lang yung heart. Kawawa naman, kawawang nila lang. Yung tumatawa. Kung titignan natin itong nung hindi pa nagsasalita at nagagalit si VP Sara ng tuluyan, medyo marami pa rin, okay? Kasi nakikita nyo naman, mas kukunti yung tumawa dito, mas marami yung nagla-like. Dito sa page niya mismo, hindi pa nagsasalita ng tuluyan dito si VP Sara. Pero nung nagalit na si VP Sara, as you can see, yung pinakita ko ngayon, mas marami na ang tumawa. Ibig sabihin, mas marami pa rin ang naniniwala kay VP Sara. Ngayon na lang doon na lang sa post ni VP Sara sa Facebook. Baka sabihin, bakit mo ipagkukumpara yun may mga trolls kayo. Oy, kayo may mga trolls, kami wala. Mga legit na mga supporters to, tao mismo. No? Biruin mo nung video ni BP Sara, 10 million. Na ngayon nasa 12 to 11 million nata, baka nasa 13 million na nga 12 to 10 million ang nanood. At umabot po ng halos 500k ang heart. Iba pa yung like, iba pa yung care doon, no? So tapos kay Marcos umabot lamang ng 370k views. Dito natin napagtanto na talagang siguro napagtanto na rin ng mga Pilipino na garapalan na yung ginagawa ng administrasyon. Kaya siguro napag-isip-isip nila na puro lang kasi nungaling ang pinagkasabi itong kupal na to. Samantalang mapunta naman tayo dito sa pangbabastos di umano ni Lisa Marcos. Huling group, huli sa video. Ano ba tong pangbabastos na to? So panoorin natin sa balita ni Jojo Di Guzman. Isang kabastusan ditong si Lisa Marcos dito sa event na Gintong Parangal para sa mga choir. Binastos Binastos ba? Yung parangal para sa mga choir. Tingnan natin, ano ba ito? So dito sa una kasing check. Parangal para sa mga choir, okay? Kaya inabot kaagad doon sa receiver. So basically yung mga unang check hindi niya hawak or hindi niya hinawakan. Inabot lang.
Oh, tapos Okay. dito sa pangalawang cheque, ayan, Okay. makikita natin na hindi niya hinawakan. Ayaw niya hawakan eh. Ayaw niyang kasi tamad. Oh, ayan, oh, inabot lang. Oh, inabot. Okay, inabot. Inabot yung pangalawang cheque. At tignan natin yung sumunod. Ito na. Ito na yung pangatlong cheque. So makikita natin dyan, oh, hawak-hawak niya. Iniaabot niya, iniaabot niya. Tapos nung iniaabot niya, makita natin, aba, parang ayaw ihawakan na. Kaya ang ginawa niya, binitawan niya. Ayan, oh. Ayan, binitawan niya. Igo. Bastos, di ba? Bastos na, tamad na, maarte pa. Ayan, oh, iniaabot niya. Tapos hindi binitawan kasi, oh. Tapos ayan, ganyan siya. Ayan, nakita ninyo kung paano niya kunwaring bitawan kasi parang gusto niya, uy, kunin niyo na. Oh, nung hindi kinuha, binitawan na niya. Oh, ayan. Bastos, di ba? Go. Ang klaseng No? first lady. Tarantado eh, no? Nung una, inawak-hawakan niya eh. Tapos ngayon, ginanon niya para parang malalaglag. Nung bandang huli, binitawan niya na talaga. Ang arte. Alam mo naman kagandahan ng... Gago! Sorry. Nakakainis kasi bastos nga. Di meron tayo. Sa tingin ko, ito talaga yung Pangulo eh. Ito yung Pangulo kasi bastos. Siya yung nasusunod. Napaka New Yorker. Ha? Plastic. Yung they cannot afford me. Yung mga ganong ugali. Sa bagay, hindi tayo magtataka dahil ginawa nga ito sa Senate President eh. Ginawa kay Chase yan. Oo nga, no? Kasi ginawa naman to kay Chis Escudero yung pangbaba. Bagay si Chis Escudero, bataan niya naman yun. Okay lang yun. Grabe yung ginawa, no? Ayun, no? O, panoorin natin ulit, ha? Kasi dito makikita niyo yung expression ng mukha niya. O, parang ayaw niya nga alam ko, hindi naman mabigat to, eh. Hindi naman sobrang bigat to na para, alam mo na yun, na para anuin mo, na parang katamaran mo. Okay, play natin ulit. Iniaabot niya. Oh, yan ha. Tapos nung iniaabot niya, makita natin, aba, parang ayaw ihawakan na. Yan, kung nga ano niya, binaba niya ng konti para kung nga mabibitawan niya, yan, Ihawakan na. Ayan ha, binababaan niya. Kung nga nangangalay siya. Ihawakan na. Kaya ang ginawa niya, binitawan niya. Ayan o. Ayan, binitawan niya. Bastos, di ba? Bastos. Bastos na, tamad na, maarte pa. Ang bastos eh, no? Ang ina. Tanong ganyan sa ako, sinapak ko yan. Kagong-gong lang nun eh, no? Hindi naman Kagaang-gaang lang nun, di man lang... Ay, naku, iba talaga ugali ng mga, yung mga pinanganak ng mga rich kid. Hindi mo maarok ang utak nila. Grabe. Yung mga tama nga si Jojo de Guzman. Excuse me. Mga tama yung sinabi ni Jojo de Guzman. Baka ito nga yung baka ito nga yung presidente. Oo, kasi parang parang wala siyang pakialam, no? Parang wala siyang pakialam kung anong sasabihin sa kanya ng ibang tao. Pero yung daming mga kabataan nakaharap siya, tapos ganun yung attitude mo. Ang lupit. Samantalang mapunta tayo dito sa isang anchor, sa isang radio or TV anchor, sa isang sikat na network, na kung saan ay puro ka-fake niya siya ng hatid kay BP Sara. So, eto siya, kilalang kilala niyo siya. Palagi niyo siya mapapanood sa mga nakakatakot na episode. Walang iba kundi si Ed Kaluwag. Ay, hindi pala, Ed Linggaw pala. Hindi pala si Ed Kaluwag to. Si Ed Linggaw, magkapangalan lang. O, ito, panoorin natin. Si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Giit ni VP Sara Duterte, hindi tunay na banta ang kanyang binitaw. Lisa, pinatay ako. Ayan, Pag pinatay ako, patayin mo si BBM. Yan o, linaw o. Naglagay pa kayo ng translator or anong tawag dito sa lumalabas ng mga letra? Ayan o, kag pinatay ako,
pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa at Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No si Martin Romualdez. No joke, ha? O sige, play. joke. Giit ni VP Sara Duterte, hindi tunay na banta ang kanyang binitawan sa nakaraang mga araw. Hindi naman talaga. Ay, tanga lang. Kaya nga kapag pinatay si BP Sara, patayin mo si Marco, si Lisa, si Tamba. Kaya nga meron nakalagay, kapag. Kasi kung totoong threat yun, ganito yun eh. Patayin mo si Marcos Jr., si Lisa. Yun na yung threat. Yun talaga, sure bull yun. Walang talagang direct to the point. Tsaka attorney yan, hindi yan nilalagay niya sa alanganin yung niya, no ba? No man Ed Lingaw. Ang utos daw niya ay isang conditional act of revenge Ang utos daw niya, o paghihiganti lamang. Taken out of context daw ang lahat ng kanyang sinabi na sa isang banda ay totoo naman. Ang sabi kasi ng bise, nag-utos siya na patayin ang Pangulo, First Lady at Speaker kung sakali lamang na may pumatay sa kanya. Pero tignan po natin kung ano ang sinasabi ng batas sa mga kasong grave threats at sedition. Bakit grave threats and sedition? Dahil ayon sa DOJ, ito ang mga kasong ayon daw to sa DOJ, ha? Okay, sa DOJ siya kumuha ng pinaka-explanation niya. Ang kaharapin ng Vice President kung sakali lamang. Sa Section 139 ng Revised Penal Code, ito po ang sedisyon. Ang paggamit ng puwersa o pananakot para pigilan ang pagpapatupad ng batas o eleksyon o ang trabaho ng mga LGU. Pero ito pa, kasama sa definisyon ng sedisyon ang inflicting any act of hate or revenge on a public officer or employee. Kaya kahit po ito ay paghihiganti lamang, maaaring pasok po sa sedisyon. Ang parusa po yan hanggang 12 years na pagkakabilanggo at 2 milyong pisong penalty. Sa Article 142 naman, ang inciting to sedition. Ito po ang pag-uudyok sa ibang tao na gumawa ng sedisyon. Wait lang, paano paghihiganti doon? Paano paghihiganti doon? Kasi unang-una, sana bago kayo maglabas ng mga ganitong konsepto or opinion mapatungkol sa mga nangyayaring issue, kung nangyari na sana. Kaso ang kasi dito, ang pangit kasi dito sa mga ganitong explanation, bakit ayaw niyong gawan ng explanation yung sinabi ni BP Sara na kapag pinapatay siya ni Marcos or kapag pinapatay siya? Ano yun? Hindi nyo kayang i-explain yun yung sinabi ni BP Sara? Bagay, bias pala kayo. Sorry. Kalimutan ko. Bias nga pala to. Kung natin panoorin to. Oo. Wala sa isip ko. May pagka-bias. May pagka-bias nga pala to. Wala sa isip ko yun. Nakakalimutan ko lagi. Na ganyan nga pala yung mga yan. Samantalang mapunta na tayo dito. Eto na-expose na. Good news. Tumestigo, Gloria Arroyo, binasag si BBM Lisa Tamba. Nilampaso ni BP Sara. Panorin natin. Ang balita, mamayagpag ng Agila, Vice President Sara Duterte. Hindi na mapipigilan pa. Isa na namang patunay na sa kabila ng samutsaring pangbabatikos at walang katapusang pagdinig na di umano'y pinupolitika lamang ang Office of the Vice President, patuloy pa rin ang tiwala ng taong bayan. Vice President Sara Duterte, nilampaso ang lahat at nangunguna pa rin sa inilabas na bagong survey para sa 2028 presidential election. At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tila binasag na ang katahimikan at harapang sinapol ang Marcos administration. Pero bago ang lahat, wait lang kasi nung nakaraan, isa to si Gloria Macapagal Arroyo sa mga pumalakpak sa speech ni future Prime Minister Martin Romualdez. Ni future President Martin Romualdez. So isa to sa mga pumalakpak. So medyo
Napaplastikan ako dun. Lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At yun pa sa WR Numero Research sa kanilang 2028 Presidential Survey, nangunguna si Vice President Sara Duterte na mayroong 24%. Dikit ang score nila ni Senator Raffy Tulfo. Pangatlo si Leni Robredo na nakakuha ng 9%. So, ba't wala si Tamba? Ba't wala si Tamba? Oh. Na mayroong 27 na pwesto naman ang ex-senator na si Manny Pacquiao na nakakuha ng 4%. Nakasama naman sa ikawalong pwesto ang matapang na senador na si Ruben Padilla na nakakuha ng 3%, at ang panghuli at pinakakawawa sa kabila ng mga ayuda na kanyang pinamudmod sa taong bayan ay lagapak pa rin ang nakuhang tiwala ng taong bayan sa kanya. Nasa panghuling pwesto naman ang House Speaker na si Martin Romualdez na nakakuha lang ng 1%. Matapos nasa panghuling pwesto, ang nasabing speaker ay mas lalong tila pinagtawanan nito ng marami sa ating mga kababayan. Alam nyo, kahit anong gawin niya ni Martin Romualdez, hindi mananalo yan, no? Kaya totoo yan, kahit na sabihin na natin namang daya yan sa eleksyon, hindi mananalo yan. Dahil sa kabila ng walang katapusang pinamudbod na ayuda at pera ni Romualdez, tila hindi pa rin siya gusto ng taong bayan. Hindi naman nakapagpigil na magkomento si Crisette Laureta Chu at tila sinampal ng katotohanan ng nasabing speaker. Ayon pa sa kanya, ang tanga-tanga ng mga congressmen who still ally with Martin. He has spent more than 500 billion pesos in ayuda trying to make people love him and more. And yet, he still cannot get beyond 1 point. In its nearly 3 years, itaga niya sa... Oo nga pala, no? Nung mga kamakailan ng mga video, palagi natin hinahanap yung 500 billion na pondo na di umano ay sabi-sabi nila na nahawakan o ibinigay kay Martin Romualdez. Tapos i-share naman sa mga congressman. So kung totoo man ho yun, ibig sabihin, yung pera na yun, ay alam na natin kung ano yung kinahinatnan nun ngayon. Tabato on the grave of all my ancestors that Martin will never ever be the most loved or even like politician. He will never be president. He won't even budge from the lowest rank as Indian na siya. Spending 1 trillion pesos more would not make a difference. It's not the money that the issue, because he is so uncharismatic, so unlikable, so insincere. You cannot sense, for lack of a better word, the evil in him. You are hitching your wagon to a falling star. 21%. Nagbigay DS na si Mr. Real Talker na siyang pinagtawanan at asampal ng katotohanan. Speaker of the House na si Romualdez dahil mas malaki pa ang nakuhang porsyento nang hindi pa sigurado o undecided. Grabe, 1% lang, oh. BP Sara 24, Raffy Tulfo 24. Kawawa naman si Martin. Forward natin, forward natin sa sinabi ni Gloria Macapagal-Arroyo para hindi na tayo masyadong tumagal. Play. Malapit nang mag-negative rating si Speaker Martin Romualdez. Ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, nagbigay na siya ng short na pahayag lang, kailang malaman. Mula nung nadimok si PJ May na senior House Speaker, senior Deputy House Speaker, naging tahimik na siya. Ngayon na lang ulit nagsalita. Alam naman natin, very close itong dalawa. Nang dahil sa pagdimok ni Speaker Romualdez kay PJ May, kaya yon, sa galit ni VP Sara, nag-resign siya sa partido. Lakas si MD. At the same time, yun naipanganak yung tambaluslos na bansag. Okay. Ito ang statement ng dating Pangulo. I understand the Vice President did not give a reason for resigning from the cabinet. Thus, I am not in a position to give a statement. At least, nagsalita. Kaya lang, tikom ang bibig ni
VP Sara, walang binanggit na rason whatsoever. Hindi, tsaka ito na, hindi na kailangan pa magbanggit ng rason ni VP Sara doon sa pag-alis niya bilang DepEd Secretary. So ngayon, ito na nga yun eh. Ito na yung sinasabi lagi ng mga, or lagi nating nakikita sa mga Duterte na talagang kapag nagbitaw kasi ng salita itong mga to, may pagka-logic talaga, no, or malalim. Laging may ibig sabihin. So ito na yung ibig sabihin niya. Kahit hindi na siya magbigay ng salita or pahayag sa pag-alis niya bilang DepEd Secretary, eh dito nakikita natin ngayon kung ano nga ba talaga ang tunay na dahilan. At ang tunay na dahilan nga, yung panggigipit at pangbabastos ng administrasyon kay VP Sara Duterte. Yun. No? At yun naman yung sinabi din ni Gloria Macapagal Arroyo. So tuloy pa natin. Kaya itong si PJ May, wala rin siyang masabi, but at least nagsalita. Ito, wala bang posibilidad na itong dalawa ngayon, sila na ang magtandem na mangulo sa oposisyon? Kasi si PRRD, may edad na. Ngayon, kung si VP Sara, member sa cabinet ni PBBM, nadadamay siya. Kaya, bumababa ang rating ni PBBM, bumababa rin si VP Sara. Kasi nasa gobyerno siya. Ngayon, nakumalas na siya, wala na siya sa cabinet. VP na lang siya. Lalo na ngayon na magiging leader siya sa opposition, whatever nakapalpakan ng administrasyon ito, hindi na siya madadap. Totoo naman yun eh. Nung lahat ng mga kapalpakan na nangyayari na ginagawa ng administrasyon, pati nga si VP Sara talaga medyo nadadamay kasi parang lumalabas kasi dyan parang kagustuhan din or tawag dito or hinapinapayagan ni VP Sara kung ano man yung mga kabulastugan na ginagawa ng administrasyon. So ngayon, napakamaliwanag na ho na hindi tinotolerate ni VP Sara yung mga kabulastugan na ginagawa ng gobyerno. Kaya siya umalis bilang DepEd Secretary na ngayon ay maliwanag na ho sa atin. At dito naman kay Gloria Macapagal Arroyo, thank you dahil si Gloria kasi medyo malayo loob ko rito eh. Parang parang hindi siya nalalayo kay Amy Marcos. Sorry po sa lahat ng supporters ni Gloria Macapagal Arroyo. Salamat dahil paminsan-minsan tinutulungan mo or kinakampihan mo si VP Sara, pero sabi nga ni VP Sara hindi niya naman ugaling manghingi ng tulong or ayaw niya ng mga may kakampi kasi baka nga rin madamay. Iba din kasi yung iniwan na history sa atin ni Gloria Macapagal Arroyo, kaya medyo malayo ang loob ko at alam mo yun, kasi kung talagang against ka sa ginagawa ng gobyerno, dapat nung una pa lang na nakikita mong may kapalpakan, may kabulastugan, may milagro na nangyayari dyan sa administrasyon, dapat pa lang isa ka na sa mga tumiwalag or nagsabi ng katotohanan sa mga Pilipino. Kaso nung nakaraan, may pumapalakpak pa siya kasama sa mga congressman. So, pwede rin naman na natatakot din siya na baka kasi pwedeng mangyari itong sasabihin ko, ito masakit to para sa mga supporters ni Gloria. Masakit to kasi pwede kasing mangyari na kaya lang kumakampi si Gloria Macapagal Arroyo kay VP Sara dahil utos din ni Tamba. Pwedeng ganun O ganito setup. Ito lang naman to, hula-hula lang naman. Wala po itong 100% na katotohanan. Halimbawa, si Gloria Macapagal Arroyo, isa sa mga congressman na hindi bumabanat sa mga Duterte. Halimbawa lamang na tinulungan or kinuntsaba ni Tambaluslos itong si Gloria na, kaibiganin mo si Sara. I-close mo si Sara.
para malaman ko yung mga impormasyon kung ano yung mga gagawin niya. Pwedeng ganun mangyari, kaya dito medyo malayo ang loob ko rito kay Gloria Macapagal Arroyo. Dahil may mga kapalpakan din kasi at medyo hindi ko talaga gusto yung mga nangyari nung panahon na siya ang naging pangulo ng bansang Pilipinas. Pasensya na ho sa mga supporters ni pero doon sa pagtatanggol niya, kung totoo man yun, maraming salamat. Kasi ito, kaya ako naman to sinasabi sa inyo, medyo may trauma na rin ako may trauma na ako sa mga ganyan, yung kunwari ang babait sa mga Duterte. Tapos bandang uli magiging kaaway din pala. Lalo't pag nagigipit na. Mahirap yung ganun mahirap na magtiwala din ngayon. Kaya lalahanin natin lahat ng mga congressman, mga close at best friend noon yan. Talagang todo dikit sa kay Duterte, sa kay PRRD. 'Di ba? Pero ngayon tingnan mo, sila na yung sumusungay kay PRRD. Kaya ayoko na rin magtiwala Kaya medyo wala akong tiwala diyan kay Gloria. Pero thank you dahil kinakampihan mo si VP Sara. So yan mga banateros, anong may kukomento nyo sa mga napanood yung video, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At mega shoutout sa lahat ng OFW Hero Abroad, sa ating mga mahal na senior citizen at sa lahat po na sumusuporta kay Jay Guevara at sa buong Banateros Brothers. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Ng Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.